Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga lodi, December 30. Grabe. Mag-New Year na, no, mga lods, no? Alam niyo naman, malupit mga news natin ngayon, mga lods, ha. Sobrang tindi, legit. No, sobrang kaabang-abang yung mga balita natin ngayon. So kapit lang kayo diyan. Pero bago ang lahat, mga lods, no, sana pa-like ng video natin. Yun lang request ni Kuya Jeblo, mga idol, no. Libre naman po mag-like at syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update news para hindi kayo mahuli araw-araw, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Grabe. Tanghali na mga lodi, no. So alam niyo naman, anong ulam nyo? Nagsawa na ba kayo sa mga karne-karne, mga lods? Kami ulam namin tuyo, tsaka itlog and sardinas. Ayun ang aming ulam ngayon, mga idol. No, sawa na sila sa karne. Lalo na si Boy WhatsApp, di kumakain ng masyadong karne, gusto lang ng isda. kaya kaya ganun, mga idol, no? So, kung titignan nyo ang ating chart, medyo kulay green sa ating hours, no? Sa day natin, nako, pulahan mga lodi, no? Mga idol. So, nag-trade tayo kahapon, no? Ang tindi nang nangyari mga lodi. Ang tindi. Mga idol, no? Balik natin dito. So, kahapon, hindi ko alam kung natatandaan nyo, no? Bumaba, mga idol dito, no? Tandaan dito bumaba. So, kung mga tiyan ng konti, sabi ko, panoorin niyo yung video natin kahapon. Sabi ko, gaganon pa yan eh. Tapos bababa sa kalilipad. Ayun yung aking prediction kahapon. So, nangyari nga siya, mga idol, no? Nung dumaan dito yan, nag-consolidate dito, nag-short ako nito, mga idol. So, tanalo tayo dito. Nag-long tayo dito, hindi ko nakuha dito. Ito yung huling trade ko kahapon. No? Nag-short tayo, panalo tayo. Nag-long tayo. Pero tinamaan yung lock profit ko pala dito. Ayan, no? Yung 50% kasi nito, medyo inabot talaga yung mga lodi. Ayan, no? So, basta inabot ako dyan. And then, nag-long ulit tayo, pangalawang long. Ayan. Tapos, hindi na ako nag-trade, mga lods. No? Nag-profit ako banda ata dito na. Ayan. And then, ngayon, naka-position tayo, mga idol, no? Dito. Ayan. Profit tayo $14, mga idol, no? So, medyo panalo lang tayo kahapon. No? Umabot na tayo 253, oh. Kasi, kahapon, kasi usually, ginagaya ko si Boss Robo, 80 yung aking margin. Pero kahapon, puro 100 yung banat ko kahapon eh. Ngayon lang ulit ako na masmasan eh. So, ayan. Medyo panalo tayo. Papasok ang New Year. Sana wag na tayo mabawian. So, pwede ako maglagay ng lock profit dito. Pero hindi mo na ako naglagay. Pag long kasi, mga lodi kahapon, simula kahapon, pag naglulong ako, hindi ko na nilalagyan ng stop loss eh. Although, mali yun, no? Lalagyan ko pa rin yan. Dalawang beses lang kahapon na hindi ako nag-stop loss kasi feeling ko mababa na yung position ko. And then, pag wake up ko kanina, pagising ko, talagang inaabot niya pa to. So, ibig sabihin, mali yung diskarte ko na yun. Mga idol, no? Dapat talaga naglalagay ako ng stop loss. So, ngayon, wala pa, lalagyan na natin. Lagyan muna natin. Ayan. So, 20. Hindi naman, wag naman. Mga dito lang muna. Wala pa naman eh. So, 9 USDT pag tayo inabot, mga idol. No? Pero so far, ongoing profit natin is 12. No? Kanina 14, yun 12. Ayan. Inaano lang natin na sana mag-uptrend siya ulit dito sa sa range na to, mga lods. No, grabe, hindi talaga niya hindi niya may range ako nilagay kahapon eh. Hindi niya talaga na inabot tong range na to. So, nisip ko malakas na resistance to. Pag umabot siya diyan, magte-trail na tayo ng lock profit, no? Pero pag binasag niya yan, medyo goods na goods, no? Ayan na. Kaninang umaga ko lang 'to nilagay, mga lodi. So, ayan, sana bago pumasok ang bagong taon mag-stay tayo na medyo panalo lang kahit konti. Huwag talo, no? Pwedeng tabla, pero huwag sana talo. Pangit 'yun. So, ayan, mag-news na tayo. Grabe mga news natin ngayon, mga idol. Umpisahan natin sa trending news. Grabe. Sobrang trending nito, mga idol, dahil kakatapos lang mag-trend lalo nung nasangkot dito. Kilala niyo si Anthony Joshua,
mga idol, yung nakalaban ni Jake Paul, no? Nung nakaraan, no? Jake Paul, ayan. Yung laban nila, Jake Paul versus ayan. Yung pinabagsak si Jake Paul. Bagsak si Jake Paul niyan, mga idol, ayan, bang, tas yung ano niya, yung kanyang right hand, ayan, bang. Bagsak po si Jake Paul. Ayan, no. So, kakatapos lang ng laban na yan, mga lodi. At syempre, magsi-celebrate si Anthony Joshua kung saan yung kanyang country, which is a Nigerian boxer siya. So, grabe. Nadisgrasya po si Anthony Joshua, mga idol, no. At nakakalungkot to kasi may namatay. 2 ata namatay. Siya, nabuhay siya. Pero yung katabi niya, patay. Ang tindi, mga lodi. Sabi to, Anthony Joshua is trending because the Nigerian boxer was involved in a fatal accident along Makun, Ogun State this morning. The person sitting beside him died instantly. Apparently, the Lexus Jeep conveying the boxer bizarrely crashed into a parked truck at full speed. Joshua suffered some injuries, rendering him incapable of stepping out of the vehicle unassisted. He was traveling in a 2-car convoy, a Lexus and a Toyota Pajero SUV. He was in the Lexus, sat behind the driver, while an acquaintance sat in front and one by his side, including the driver, making four total passengers. No? So, 4 sila dun sa kanyang jeep. The 2 acquaintances died upon the deadly impact with the stationary truck, leaving Joshua and the driver crawling out of the debris with their lives in their hands, mga idol, no? So, yung driver tsaka siya lang yung nabuhay, no? Pero malaki yung injury niya, hindi siya makalabas nang hindi siya inaalalayan, no? Fortunately, FRSC arrived the scene in record time to assist locals until he was taken to a clinic. Ambulance failed to show. No, so ang tagal ng ambulance, mga lodi, no? Ang nagdala sa kanya yung mga local na. Di na siya sa clinic. This incident happened around 11 a.m. in Makun, near Danco filling station on the Lagos-Ibadan Expressway, Ogun State, no? While some blaming the road, others argued otherwise. This story will be updated. So ayan, mga lodi, grabe. Sobrang trending nito, mga lodi, may mga conspiracy na lumabas, no? Sabi nga dito, mga idol, not a big conspiracy guy, but after this car accident with Anthony Joshua this morning, there might be a curse on anyone who fights Jake Paul. Sino ba yung mga nakalaban ni Jake Paul, mga lodi, no? Nate Robinson, never heard from again, sabi, mga lodi, no? Wala nang balita kay Nate Robinson. Si Ben Askren, alam niyo naman yung nangyari sa kanya, no? Parang lung cancer to, lung failure, almost died, no? Talagang si Ben Askren noon, tinulungan pa nga ni Jake Paul, nagbigay siya ng 500,000 ata, grabe yun, no? Basta ganun, no? Dollars para suportahan o maoperahan si Ben Askren. Si Tyron Woodley na bankrupt. 3 na yan. Si Tommy Fury breaks up with hot wife, runs marathons with middle-aged woman now, no? So, kumbaga parang hindi gumanda yung buhay ni Tom Fury, mga idol, no? Si Ryan Burland stop boxing na, became plumber o tubero. Mga idol, lahat ng nakalaban ni Jake Paul. Chavez Jr. naman dineport agad, no? Pagkatapos ng laban nila ni Jake Paul. Tapos ngayon si AJ, which is si Anthony Joshua, injured in a car crash in Nigeria. Grabe, no? Lahat ng kinalaban ni Jake Paul medyo nagkaroon ng kamalasan sa buhay, mga idol. Ano yung nangyayari, mga lods, no? Ayun, ito yung balita sa kanya. Ayan siya na, no? Si Anthony Joshua, no? So, grabe, mga idol, no? Nagkaroon na ng conspiracy sa sobrang trending nitong balita na to. Ayun siya, So, ayan yung ating trending news
Mga idol, no? Grabe, no? Umpisang ulo pa lang ng mga balita natin, matindi na. Punta na tayo dito sa ating leeg ng mga balita. Leeg ng mga balita, no? So, eto mga idol, yung Gmail, meron na kayong pwedeng gawin sa mga JGMon nyo na Gmail. Google reportedly rolling out features to allow to change Gmail address. No, kasi syempre yung iba mga bata pa kung ano-ano pa yung mga ginagawa sa pangalan ng Gmail nila, no? Unlimited69monkey.com, mga ganun pa yung mga pangalan ng mga Gmail no? So, ngayon, binibigyan na kayo ng chance, no? Google says it's time to ditch your embarrassing Jejemon email. No, kasi nakakayayan kunyari, ano ka na, nagtatrabaho ka na sa office, di ba? Tapos syempre, nung ginawa mo yung Gmail mo, bata ka pa di ba? Tatanungin ngayon nung ibang kumpanya, sige, email na lang po namin, sir. Ano po ba email niyo, sir? Nasasabihin mo yung Gmail mo, no? Boobs88 boobs88 at gmail.com. Gagano ka pa, no? Siyempre, nakakaya yun, di ba? So, baguhin nyo na. Mga lods, no? May chance na kayong baguhin. Grabe naman kasi mga pangalan ng Gmail nyo dati. Ayan may chance na kayong baguhin, mga idol. Good news yan sa inyo. Okay. Crypto news na tayo, mga lods, no? Grabe. The crypto fear and greed index remains in extreme fear, currently sitting at a level of 24. So nasa extreme fear pa rin tayo. Fear is where the bulls start to buy, which is napakagandang sinabi nyo ni XRP Queen, mga lods, no? So ayan grabe, nasa extreme fear pa rin. So marami pa rin uncertainty and doubt, mga idol, sa ating crypto space, no? Marami pang takot bumili, marami pang takot mag-invest kasi nga bumababa pa yung market. So hindi nila alam na lahat ng mga big time ay bumili sa baba, hindi sa habang tumataas. Habang bumababa, hindi ganoon, di ba? So, yun, no? Nasa inyo na. So, Elon Musk, grabe to. Sabi ni Elon Musk, mga idol, may lower bound guess for how much fraud there is nationally is 20% of the federal budget, which would mean 1.5 trillion dollars per year, probably much higher, no? So ito yung mga fraud na nangyayari annually, no? Elon Musk says at least 1.5 trillion, roughly 20% of the US federal budget is likely lost to fraud each year, mga idol, no? Bawat taon 1.5 trillion dollars, mga lodi. Magkano ba yun sa pesos? Grabe na yan, mga idol, no? Check ko lang, curious tuloy ako 1.5 trillion 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 million. Hindi, 15 million pala to. Ito yung 1.5 million. 1, 2, 3, 1.5 billion. 1, 2, 3, 1.5 trillion dollars to, mga loads, no? Times natin ang 58 na lang, no, sa pesos. Boom. Million, billion, 87 trillion, mga lodi. Alam nyo ba ang utang ng Pilipinas ngayon, mga idol, is mga nasa 16 ba? O magkano utang ng Pilipinas ngayon? 16 trillion pesos, mga idol. Maliit. Isipin niya 16 trillion pesos, pero yung sa US, mga lodi, no? So kumbaga yung sa fraud lang to, sa fraud lang, mga idol. Every year, annually, mga lodi, 87 trillion ang nawawala, mga lodi. Ayun ang sabi ni Elon Musk. Grabe, di ba? Ilang beses nang pwedeng bayaran ng bawat fraud yung utang ng Pilipinas sa US, mga idol. Gravities, mga lodi, di ba? Ganun kalaki. So ayun yung sinabi ni Elon Musk, no? Speaking of Elon Musk, mga lodi, Elon Musk hold call with Israel Prime Minister Netanyahu
to discuss developing artificial intelligence technology in Israel. So, pagdating sa mga AI, pagdating sa advanced technology, isa si Elon Musk sa alam nyo na medyo pinaka dyan. Siya yung main character, kumbaga isa sa mga main character ng AI. So, nag-usap na sila ni Netanyahu, di ba? Sir, sabihin gano'n, no? Alam nyo na, baka gusto nyo i-update yung inyong system dyan, no? O gusto nyo na makabagong technology dyan sa Israel. Alam nyo naman, kayo yung pinag-iinitan dyan lagi. Di ba? So, grabe si Elon, Mukhang si Elon, mga Lodi, although isa naman na talaga siya sa mga pinaka-importanting tao sa mundo ngayon, mga idol, nilalawakan niya pa yung kanyang influence, no? Imagine, matulungan niyo yung Israel para mag-upgrade, di ba? Ng kanilang technology sa bansa, di napakaganda nun. Sana mangyari rin sa Pilipinas yan, which is mukhang imposibleng mangyari ngayong cycle na to. Political cycle na to, mga idol. Sana in the future, mga Lodi, alam nyo na, maging advanced din yung technology ng Pilipinas. Lalo na rito sa atin, no, na puro kurap ang mga politiko, no? Pero bago yun, mapasa muna yung batas na request natin, no? Bitay sa kurap, every 6 months merong tawag dito, surprise. Surprise drug test sa lahat ng mga politiko, lalo na sa mga kasabay nila yung mga tumatanggap ng ayuda, no? Kailangan may surprise drug test din doon, no? Kasi syempre tatanggap ka ng ayuda tapos gagamit mo lang, di ba? Sayang naman, sa iba na lang, di ba? So ayun yung gusto ko speaking of fraud, mga idol, baka ito yung isa sa mga nangyayari dyan. A user lost, hindi pala fraud to, nawala niya. A user lost $450,000 in BTC after sending funds to a look-alike address in an address poisoning scam, according to Web3 Antivirus. The victim copied the destination address from their transaction history after earlier legitimate interactions. No wallet exploit or key compromise was involved. So yung mga ganito kasi mga mangyayari, mga Lodi, wrong address. Kaya nga, ang sinabi niya rito, lost Kumbaga, pag hindi natin alam kung saan napunta, mga idol. Kasi magkamali ka lang ng isa sa wallet mo, isang letter lang dyan, isang number lang dyan, mawawala na yun, mga idol, no? Para mo nga binurn. Binurn mo yung halagang 400k na BTC, mga idol, no? Address poisoning works because the transaction is valid and the user signed willingly. The only effective defense is pre-sign detection that spots look-alike address and poison history in real time. Pero dati kasi 'di ba sinabi ko na yung discard diyan mga tinuro lang sa akin yun Copy paste niyo muna yung address always, lalo na pag malaking pera, sa notepad. I-paste niyo ng 3 beses doon. Kung look-alike yun, mga idol, no? Kasi minsan, pag paste mo, tama, tapos pag paste mo ng pangalawang mali, may diskarte sa ganun Nakalimutan ko kung ano yung tawag doon mga idol. Pero mas maganda, i-paste nyo muna, tapos tignan nyo yung limang unang letter or number at 5 huling letter or number. Kung ipi-paste nyo bago nyo pindutin yung send o kung ano man, o done o ganun, di ba? Swap or something. Always check, mga idol, no? Ayun yung sikreto dyan. Lalo na kung malaking pera. Kung ganito kalaking pera, putik, nanginginig na ako niyan. Bini-verify ko na naman matindi, kahit isa-isa ko pa i-verify yung address niyan kung ganito kalaki yung pera di ba? 450k, ilang million sa pesos yan, mga idol. 18,000 nga lang, 1 million na sa atin Ayan 450 pa. Kayo na gumagmat dyan. Hindi ko alam. Di ba? Tapos eto, mga Lodi, nagpatulong ako dito kay Grok dito. Kasi yung nangyari sa silver, mga Lods, merong isang bangko na natalo ata, no? Bank crash, ayan due to a silver volatility 3 impacts on crypto. A larger bank with massive short position in COMEX silver allegedly failed
to meet a margin call of approximately 2.3 billion mga lodi, resulting in the forced liquidation, nako sakit, of its future position during the overnight session. Grabe, sakit niyan mga lods, no? Sabi kasi dito, ang possible baron tungkol sa isang malaking drama, ang drama pa nakalagay, sa merkado ng silver noong katapusan ng Disyembre. No, sa madaling sabi, mayroon malaking pagtaas ng presyo ng silver futures COMEX, isang palitan ng commodities, na umabot ng hanggang $88 bawat ounce. Onsa pala Tagalog ng ounce. Record high. Pero biglang bumagsak ng mga 10 to 13%, papuntang 73 to 74 noong December 29. Ang CME Group, nagpapatakbo ng COMEX, ay nagtaas ng margin requirements. Sorry. Ang halagang kailangang i-deposito para mag-trade ng futures para sa silver na epektibo pagkatapos ng December 29. Ito ay normal na ginagawa kapag mataas ang volatility. Napoprotektahan ng isang sistema mula sa labis na risk. Dahil sa pagtaas nito, maraming trader ang napilitang magbenta o mag-liquidate ng posisyon nila na nagdulot ng mabilis na pagbagsak ng presyo. Asa na ba yung sinabi nito? Ang haba eh. Pero ito ay hindi pa kumpirmado na, dali lang, basahin natin ito. Isang malaking bank, ito pala yun, isang malaking bank, marami ang nag-iisip na JP Morgan o iba pang bullion bank ay may malaking short position sa silver. Nagtaya na bababa ang presyo. No, kumbaga, nag-short sila. Isa-short nila yung silver. Kaya lang ano nangyari, di ba lumipad yung silver? So ngayon, na-liquidate sila. Malaking natalo sa bangko na yun. Nang tumaas ang presyo, hindi nila na-meet ang 2.3 billion margin call, kaya napilitang i-liquidate ang position nila, no? Dahil dito raw nag-inject ng Federal Reserve ng 34 billion sa banking system para stabilize, no? Maraming nagsasabi, maraming nanghuhula kung sinong bangko to, JP Morgan, Bank of America. Wala pa nakakaalam, no? Sabi dito, sa huli, sinabi ni Baron na sa gitna ng ganitong volatility, ang mga crypto tulad ng Bitcoin, Ethereum at XRP ay magiging winners bilang diversification, dahil kapag maggulo ang traditional market tulad ng silver at banking, maraming investor ang lumilipat sa crypto para sa protection, no? Ito ay typical na narrative sa crypto community. Kapag may crisis sa fiat o commodities, raw tataas ang crypto. Pero sa kasong ito, ang pangunahing pangyayari ay malaking volatility sa silver market. Hindi confirm na bank collapse. Kung may tanong, hindi kasi sinabi nila nag-collapse daw yung bangko eh. Pero hindi pa yan confirm, mga idol, no? So ito, ito mga lods, kaya ako sinama dito to mga idol. Dahil sinabi ko sa inyo noong nakaraan, di ba? Once na matapos na yung hype ng mga gold, silver, platinum, yung mga ganyan natin, magsisilipat din sa crypto. Nagsisimula na ba ngayon, mga idol, na magsilipat sila ngayon sa crypto? Ayun yung tanong, di ba? Ito pa. Senator Cynthia Lummis says Responsible Finance Innovation Act of 2026 will draw a clear line between securities and commodities. This enables legitimate crypto project to thrive while preserving investor protection. So ito na, mga idol, no? Sabi nga mga lods, no, kung gusto niyo ng solid na adoption, dapat meron tayong regulation, mga lodi, no? Sabi dito ni Senator Cynthia Lummis, yung Innovation Act, mga lods, will draw a clear line between securities and commodities. Ito yung sinasabi nila na maraming mawawala, mga lodi, na crypto, lalo na yung mga shitcoin, mga idol, kapag nagkaroon tayo ng law, no? Kaya ikaw, tataya ka ba sa mag-invest ka ba sa meme coin kung wala pang regulation? Baka maipit ka dun, mga idol, di ba? Pa ikaw naipit doon, ako, matagal-tagal na panahon kang may ipit, mga lodi, pagka ganyan. Di ba? Dahil lang mga lods, may binasa lang ako. Ayan. Goods. Okay. Kumbaga,
hanggat walang linaw o walang batas mga lodi, medyo mag-play safe muna kayo mga idol. Ngayon, pag nagkaroon na ng regulations, nalaman na kung ano yung securities sa commodities, di ba? Doon kayo mag-invest kung ano talagang malinaw dyan. Di ba? Pero kung wala, mga idol, delikado. Nako. Di ba? Kapag sa mga pump and dump scheme na mga coins, mga idol, sa tingin ko ayan yung mga unang-unang mapa-flash out mga lods pag nagkaroon tayo ng magandang regulations mga lodi, no? So napaka-solid ng sinabi dito ni Senator Cynthia Lumis. Speaking of malulupit na coins, tingin nyo ba mag-expand yung Japan, no, sa Ripple at partnership nila kung security ang XRP, no? So, Ripple expands Japan push with major bank partnership. Ripple announced. Although may mga bangko na partner ang Ripple sa Japan, nag-expand pa sila, no? Sinama na nila ngayon yung Mizuho Bank, SMBC Nikko, and Securities Japan to accelerate adoption of the XRP ledger, deepening its footprint in the country's financial sector. Sa tingin ko, mga lodi, mauunahan pa yung USA na mag-adapt ng, kung sakali lang, no, na XRP o Ripple yung chosen one. Ngayon, ina-announce na ng mga bansa yung sobrang partnership nila sa Ripple at sa XRP, sa XRP Ledger. Japan, 'di ba? Yung Dubai, ayun ba 'yan? Basta yung sa banda Middle East, 'di ba? So, sa Saudi, 'di ba? Sa ano pa ba yung mga sila ina-announce na nila Pero yung US hindi sila nag-a-announce. We don't know why. Mga lods, no. Pag eto sa UK din pala, 'di ba? So, madami na nag-a-announce mga lods. Ngayon, pag eto talaga naging solid mga lodi, tapos nahuli yung US, nako, delikado sila diyan. Mga idol, no? Tapos eto pa. Latest Standard Chartered predict 330% price surge for XRP. So magti 3x daw. Sabi dito ni Geoffrey Kendrick at Standard Chartered Bank estimates XRP will reach $8 in 2026, mga lodi, no? $8. The bullish forecast is based on increased regulatory clarity and the recent approval of spot XRP ETF boosting adoption. As per the on-chain analysis platform Soso Value, spot XRP ETFs have accumulated a total new inflow of 1.14 billion as of December 26. Ang masabi ko lang kay Geoffrey Kendrick is you're not bullish enough. Panis. You're not bullish enough, mga lods, no? So ako, 2026 pag-uusapan natin, mga lods. Sa tingin ko kaya niyang umabot ng 2 digits, siguro mga 11, 10, ganun. Ayun lang yung wish ko yun, hindi ko prediction yun. Sorry. Wish ko lang yun, mga lods, no? Yan, hindi naman kasi ako tulad ng iba na 4 digit, no? $100, gano'n. Hindi naman ako masyadong gano'n, mga lods, Kumbaga, medyo sa lahat lang ng adoption na nangyayari ngayon sa XRP, ETF, tapos kung magiging solid talaga na legit na bangko yung Ripple, at madami pang iba, mga idol, 2 digit is para sa akin fair, no? Yun lang yun, mga lods, no? Grabe, no? Yung iba nga sa Bitcoin gusto nila bilyunan na, syempre ilan lang, kumbaga yun lang yung sa akin. Ayoko na no? Sa XRP masaya na ako mag 11 nga yan, sabi ko. Ang prediction ko dati pa 11 to 30. Kaya lang sila Jake Claver, ang mga prediction nun 500 to 1,000. Ako 11 to 30 lang, di ba? Masaya na ako dun, mga lods, Bayad na utang natin doon, mga idol, no? Wala na tayong isipin doon, mga lods, no? Sana lang mangyari 'yon. No, ayan. Sunod natin, mga idol, no? Ito pa, yung inflow. Mga lods, no? Kung ikukumpara mo siya sa Bitcoin ngayon tsaka sa Ethereum, XRP attracts capital while BTC ETFs lose 443 million. Bitcoin ETF saw
443 million in outflows last week, mga Lodi, outflows. While Ethereum lost 59 million. XRP stood out with 70 million in inflows, including 28.6 million into Franklin Templeton XRP ETF, mga idol, no? So, ang daming inflow sa kanila, di ba? So, solid. Pero mga idol, syempre, marami na namang tatanong. Puro naman ganyan, no? Good news sa XRP. Pero, bakit ang daming bumibili? Di ba, sasabi nila, ETF. Pero, ba't di naapektuhan yung mga presyo? Ito yung parang, hindi ko alam kung ito yung main reason, pero isa siguro to sa mga reason. If there are strong XRP ETF inflows, why doesn't the price go up? Sabi ni George. This is a frequently asked question about various cryptos and their corresponding ETFs, mga lods, no? Sabi ni Matt Hogan, which is dito, no, CEO ng Bitwise pala, sorry. Matt Hogan of Bitwise explains how his company purchased its cryptocurrency. Ganito daw kasi bumibili, mga lodi, yung mga may nag-apply ng ETF, no? The purchase are done via an OTC trade, mga lods, no? So, hindi siya sa crypto exchange binibili. Ano ba OTC? Over the counter, mga idol, no? Over the counter yan. This is to prevent huge, di ba? Huge in the price and to essentially get them a better deal. Mas okay bumili sa OTC, mga lodi, kasi hindi siya ganun ka-volatile tulad ng mga nasa crypto exchange, di ba? On such a large purchase, lalo na kung malaki yung bibili nila. Once Bitwise selects its market maker, it will go into the market and buy the XRP of the exchange. So, they're the ones that are in the market buying the XRP, and then they take that XRP and they send it to Bitwise custodian. Di ba? So, hindi rumirekta yung Bitwise, mga lods, sa mga crypto exchange, no? Ito mga lods, so, pero ano ibig sabihin nun? Hindi maapektuhan yung XRP, yung price ng XRP. Mga idol, parang ano lang yan, delay effect, no? Imposibleng sa dami ng mga nag-apply ng ETF ngayon, sa dami ng mga nag-accumulate ng XRP, hindi maapektuhan yung XRP. For me, maapektuhan yan, mga lodi, in long term, no? Unti-unti, no? Hindi yung isang bili, boom, angat. Walang ganun, mga lods, no? Tulad nga sinabi nila, may diskarte sila sa pagbili, no? May diskarte sila sa pagbili to prevent huge swing in the price, no? Ayan yung nakalagay, to prevent huge swing in the price, diba? So, ayun yung hindi ko naman sinasabing ayun yung pinaka main reason, no? At wala ba talaga siya may epekto sa XRP? Sa tingin ko meron, mga lodi. Hindi posibleng hindi, lalo na in long term. Di ba? Tapos ayun na, no? So, sa tingin nyo ba magtutuloy-tuloy pa yan? Kasi Bitwise lang yung nagsabi niyan Paano pa yung iba? Ba? Siyempre, yung Franklin Templeton, Fidelity, Vanguard, mga ganun, di ba? So, hintayin na lang natin, mga idol. Kasi ito magtindi rin to, mga idol. Di ba yung Bitcoin, taranta sila kapag sinasabi sa mga quantum computing, maapektuhan yung crypto, maapektuhan yung Bitcoin, mga lodi. Ito, mga idol, sabi dito ni Real World Asset Watch List, this matter more than people realize, mga idol. XRP is going quantum safe. Anong mas gusto mong hawak, mga idol? Kunyari, meron kang Bitcoin na nag-aalala ka sa quantum computing, baka maapektuhan to ng quantum computing in the next 5 years. The XRP ledger is adding quantum resistant security within the lithium cryptography, helping correct transactions from future quantum threats. Build for the long term. Safe na safe, mga idol. Hindi mo kailangang matakot, no, na tamaan ka ng quantum computing. In other words, mga lodi, Ripple is always making throughout preparations well off to work and contribute today as well, no?
So, walang kaba, mga idol, pagdating sa future, kung hawak mo XRP. Diba? Lalo na sa XRP Ledger. Diba? So, chill ka lang, mga lodi. Malamang lahat ng mga baka nga yung Bitcoin, Ethereum, dyan na mag-trade sa XRP Ledger, pag ganyan kalupit, di ba? So, ito, ayun yung last na news natin sa XRP, no? Balik tayo dito. Huli ko na kasi nakita tong news na to. So, trending news din to, mga idol. Nakita nyo to eto naman yung kapatid ni Jake Paul. Si Logan Paul, mga idol, no? Alam nyo ba kung gaano niya kalaki binibenta yung kanyang Pikachu? Yung kanyang illustrator, no? Pikachu Pokemon TCG card for 7 million or 410 million pesos. 410 million pesos, malaki pa sa tama ng 655 to. Malaki pa sa tama ng loto ng 655. Logan Paul is auctioning his ultra rare PSA 10 Pikachu Illustrator card at Golden until February 28, 2026. The auction takes place just in time for Pokemon 30th anniversary date, no? So pinapa-auction niya to, mga idol, no? So na maraming nag-predict, no? In Polymarket, a crypto-powered prediction market, place a 61%, no? Yung prediction nila na chance that the card fetches less than 8 million, no? Kumbaga, syempre i-auction 'yan Magkano 'yan? Magtataas baba sila ng price nila. Pero sa prediction, 8 million daw pinakamataas. The odds rise to 75% that the card value will fall below 7 million dollars, no? Which is 410 million nga sa atin 'yan, mga lord, no? Grabe, no? Ganito lang, oh. Ganyan lang, mga idol, di ba? Pero ganun na yung price. Kasama ba tong Quintas? Kasama niyo ba yan? Malamang kasama yan, no? Kasi ano yun, yung kasama sa ito na yung parang pinaka-case niya Kaya pala ganun kamahal siguro. Kasi may mga diamond yan, no? 'Di ba? O labas pa yan. Hantindi niya kung labas pa yan, mga loads, no? So ayan, grabe yung news natin, di ba? So sabi ko naman sa inyo, mga loads, no, like nyo lang yung ating video, araw-araw tayo mag-update. Mamaya tatry ko mag-update ng gabi, basta tayo comment kung makapag-update hindi ako sure, mga loads, kasi bala ko sana January sa pasukan na, doon na ulit tayo alam nyo yun, yung every 2 videos, basa comment, every ganyan, no? Pero sa ngayon, medyo lagi tayo naghahabol ng oras, may mga biglaang alis. So hindi ako makapangako ng matutupad ko pa, no? Basta hangga't kaya ko. Ano 'yun? Oo nga pala, no? Gusto ko sabihin, mga lods, no, na yung sa pinaalala sa akin ni boss, na sabi ko sa kanya, naglalakad lang kami noon sa Tiangge. Tapos pag-usapan namin yung yung paglipad ng market. Tapos parang sinabi ko na, ang kulit din talaga ng market maker, Parang papagastusin ka niya muna, 'di ba? Kasi syempre mangyayari yung Pasko, yung bagong taon. So imposibleng hindi ka mag-take profit dun Kasi kailangan mong gumastos, 'di ba? So ang gagawin ni market maker, papaanoin muna kayo, gastos muna kayo, out muna kayo. Pag nagastos nyo na lahat ng pera nyo, saka ako napapali pa rin para wala kayong invest. 'Di ba? Ang kulit, no? So parang ganun yung nangyayari ngayon Kaya sana ang natin is nagti-trade tayo. So ayun yung ating panlaban doon, 'di ba? So kung gusto niya tayong pababain, edi mag-short tayo para manalo tayo sa drop. Ganun lang, di ba? Oh, ayun. So, yun ang ating news ngayong araw, mga lodi, no? Ngayong umaga. Anong oras na ba? Alas 12 ako nag-record grabe, 40 minutes. So, ayun, no? Kita-kits tayo mamaya o sa susunod na video natin, mga idol. Alam nyo naman yan, hanggat kaya natin mag-upload ng video, mag-report sa inyo, gagawin natin. Kaya, ang kapalit lang nun,
like lang ng video, mga lods, no? So yun lang. Check nyo yung mga description dyan sa baba ng ating video, mga idol, no? So yun, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Sana na-enjoy nyo yung ating video kahit maiksi lang siya. Yung iba kasi umabot ng 1 oras. So kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. Advance Happy New Year at What's up? bilis Sana, ayun. Thank you.